ay nagbebenta ng shares sa kanilang mga negosyo. Hindi ko lang sure kung ano yung mga negosyo. Ang dami na rin eh. Ang alam ko lang na may recall ako dahil may nakausap ko ng isang investor is yung F&B nila, food and beverage business nila, isa tong restaurant. Hindi ko na lang mapangalanan. So what they're doing for the past few years is, for example, mag-open kami ng panibagong franchise, mag-open kami ng panibagong branch dahil wala kaming pondo. So, ibebenta namin shares ng kumpanya. Okay, for this particular branch of this restaurant, bebenta ako 10% share sa'yo, investor A, kapalit ng 1 million pesos. Okay, investor B, bebenta ko yung 5% sa'yo, kapalit ng 500,000 pesos. Hindi to exact figures. Binibigyan ko lang kayo ng example para makuha niyo yung bigger picture. So ngayon, for the past few years, nakarami sila ng branch, nakarami sila ng negosyo, nakarami sila ng kumpanya. And with all these businesses, wala silang puhunan. Alright, I know the feeling, been there, done that, sakit lang sa ulo. Para makalikom sila ng pondo, they keep on selling shares of their businesses, shares of their companies to different investors. And for the past few years, nakarami na sila ng investor. Ngayon, anong nangyari? Hindi kumita yung mga negosyo. So, nadismay yung mga investor. Naghabol, nanghingi ng refund. Wala na silang pondo pang refund. Wala naman, nandun na sa mga negosyo or nagastos nila somewhere yun. Sinampahan sila ng kaso. So, may butas sila doon. Kasi, technically speaking, by law, sa mata ng batas, you cannot sell shares or you cannot sell securities to different people if you don't have a secondary license to do it under Securities and Exchange Commission. Doon pa lang may butas siya. Kaya siya nakulong. And maraming investors siya. Multiple counts. At the same time, nangangako siya na ganito yung earnings. Okay, bibigay ko sa iyo yung 10% ng kumpanya throughout the years. Dahil walang nakuhang dividendo dahil hindi naman kumita yung negosyo at all, estafa yun. Fraud yun. So, yun. Ganun lang kasimple yung chismis. Walang kabet or anything. Kaya hindi ito malisyoso, hindi ito controversial. And to be honest, yung ganitong sistema, talamak talaga ito sa industriya. Napakaraming bars and clubs sa Makati, sa BGC, sa Quezon City, and other parts of Metro Manila or other parts of the Philippines na ganito yung sistema. I'll give you one example. Merong isang famous restaurants with multiple branches in Metro Manila. Naitago natin sa pangalang Medyo Lasing na Baboy. Yan, siyempre, miiwas tayo sa libel eh. Medyo Lasing na Baboy. Ngayon, ang market nila to get investors ay mga artista. Kaya kung mapapansin niyo, may mga artista na, oh, si ganito, part owner na tong ganitong restaurant. Ay, si ganitong artista, si ganitong celebrity, ay part owner nitong ganitong bar and club. Paano nangyari? Paano sila naging part owner? Kasi bumili sila ng 1% share. Bumili sila ng 2% share. So for example, ako ngayon yung founder ng isang restaurant, ng isang bar or isang club. Lalapitan ko ngayon sa Celebrity A. Pag nalapitan ko sa Celebrity A, okay, 1% share ng kumpanyang to, ng restaurant na to, kapalit ng 1 million pesos. Exact amount na to. Hindi na to example. 1% ng restaurant na yan is kapalit ng 1 million pesos. Ngayon, bilang celebrity, gusto mo ng prestige na matawag na part owner ka nitong kumpanya to, part owner ka nitong restaurant to, part owner ka nitong club na to sa BGC. Papatulan mo ngayon. So, bibili ka ngayon, magabay ka ng 1 million pesos for 1% share. So, imagine, nakalikom sila ng, for example, ako yung founder. Nakalikom ako sa maraming celebrities, maraming investors, maraming businessman ng 49 million pesos. Kapalit ng 49% share. Controlled ko pa rin yung 51%. So, ngayon, pinentahan ko ngayon ito ng mga shares. Nakakulikom ako 49 million pesos. Yung 49 million ba yun? Mga gastos ba yun sa isang club, sa isang restaurant, sa isang bar? No. Hindi pa man din nag-o-open yung negosyo, hindi pa man din nag-o-open yung bar, hindi pa man din nag-o-open yung club, hindi pa man din nag-o-open yung restaurant. Yung founder na nagbenta ng shares, tubong lugaw na agad. So, for example, dun sa nabenta yung 49 million pesos, ang ginastos lang talaga sa restaurant, 20M. Yung 29 million, bulsa niya agad yun. 20M, pagpapatayo dun sa restaurant. Catch pa doon, yung 51% share, kanya pa rin yun. The same thing na ginawa ni Neri.
Sian, bakit hindi nakulong si Chito? Bakit si Neri lang? Kasi si Neri lahat nakapirma sa mga dokumento. So, that's it. Ganun lang kasimple yan. Sa batid ko. Parang pangit ang ngipin ko Anyway, bye-bye. God bless you all, mga masang. And I pray, sana malampasan to nila Chito Miranda. Hirap ng ganyan. Been there, done that. Lesson learned, never again.